Bago po natin ipag-pray si Shane, no? Ipag-pray si Shane, ay magbibigay po tayo ng konting mensahe mula po sa salita ng Diyos. No? Ang salita ng Diyos, kahit paano, ito po ay magbibigay comfort po sa atin. Gusto ko po muna sigura sa isang talata ng Biblia mula sa Panahon, chapter 3, verse 37, sa Mabuting Balita Biblia, nasabi ay ganito: walang anumang bagay na mangyayari na hindi kapahintulutan niya. So sinasabi po ng ating binasa na walang anumang bagay na mangyayari na hindi kapahintulutan ng Panginoon po niya. So ibig sabihin, anumang po yun nangyari sa buhay natin, sa sitwasyon ni Shane, ito po yung pinahintulutan ng Diyos. Hindi po iaalaw ng Panginoon ang isang bagay na walang dahilan. Ang dahilan na yan ay hindi para ikaw ay mapasama, ikaw ay magmumuk sa lungkot, kundi inalaw ng Panginoon yan dahil alam ng Panginoon kung ano ang makakabuti sa bawat isa. Masakit man harapin ang isang katotohanan, pero alam ng Panginoon kung paano ito paano niya ito ayusin sa atin. Naniniwala po ako, inalaw ito ng Panginoon dahil alam ng Panginoon kung ano ang nangyayari kay Shane. Nakikita niya yon, kung ano yung sakit, bawat sigaw, bawat duro sa kanyang katawan. Yung sigaw na yun, umaalingaw doon sa trono ng Panginoon. Alam ng Panginoon yun. Ang bawat hapdi ng sumusugat sa damdamin ng magulang kapag nakikita yung kanyang anak ay gaano kasakit. Alam ng Panginoon yan. Kaya inalaw to ng Panginoon dahil alam ng Panginoon ito'y makakabuti sa isa't isa. Kaya po napakahalaga na marinig natin ang mga bagay na to para makomfort tayo ng salita ng Panginoon. Gusto ko lamang pong iwan sa atin in behalf po ng Light of the World Worldwide Ministry at sa pamilya po Evaristo. Kami po ay nakikidalamhati sa pamilyang ito. No? Sumahin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon. Bisan isang araw, sa salita ng Panginoon, meron pong kwento na kung saan meron dalawang magkapatid na si Marta at si Maria. Ang kapatid nila ay si Lazarus. Si Lazarus po ay namatay. Nabalitaan ng Panginoong Yesus na si Lazarus na kanyang kaibigan ay namatay. Bumisita ang Panginoon sa tahanan ni Maria at ni Marta na kapatid ni Lazarus habang siya ay papalapit sa tahanan ng bahay ni Marta at Maria. Sinalubong siya una ni Marta. Sabi niya, Panginoon, kung nandito lang po sana kayo, hindi po sana nangyari ito sa aking kapatid. Then habang po siya ay naglalakad, sinalubong siya ng pangalawa niyang kapatid, itong si Maria. At habang po naglalakad si Maria papalapit sa ating Panginoong Yesus, ang sabi niya ay ganito, Panginoon, alam po namin na walang bagay na imposible sa iyo. Kaya po habang nagsasalita si Maria, hindi pa halos matapos yung kanyang sinasabi, pahabulbul na itong si Maria. Yung nakita ng Panginoong Yesus, si Maria at ang kanyang mga kasama ay umiiyak. The shortest verse in the Bible, ang sabi ng Biblia, John 11:35, si Jesus ay umalis. Jesus wept, sabi sa English. Si Jesus ay umiyak. Nung nakita ng Panginoong Yesus, itong si Maria ay umiiyak. Ano pong gustong iparating ng Panginoon sa atin dito? Ang Panginoong Yesus ay nakikidalamhati sa mga taong nagdadalamhati. Ang Panginoong Yesus ay nakikipagdalamhati siya doon sa pakiramdam na meron po si Maria. Alam ng Panginoon kung anong nararamdaman ni Maria. Maging din ngayon sa ating harapan, sa oras na ito,
Alam ng Panginoon kung ano ang nararamdaman ng bawat isa sa atin. Kaya ang Panginoon ay narito ang kanyang presensya. Siya ay nakikipagdalamhati sa mga taong nagdadalamhati. Siya ay tumatangis sa mga taong tumatangis. Alam ng Panginoon ang ating pinagdadaanan. Sabi nga niya sa kanyang salita, no? Meron siyang paanyaya sa atin, sa lahat ng may sugatan ang puso, sa lahat ng mga nagdadalamhati, sa lahat ng may nananangis, sa lahat ng may kabigatan na kanilang nararamdaman. Ang paanyaya ng Panginoon ay ganito: lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang luha sa inyong pasan. Bibigyan kayo ng kapahingahan. Kapag nararamdaman mo yung lungkot, yung bigat ng kalooban na parang ulit sa iyong kalooban, ang paanyaya ng Panginoon, lumapit sa Kanya. Basta lumapit ka sa Kanya, ang Kanyang pangako ay bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Hindi lamang ang kapahingahan ng ating katawan, ng ating isip, kapahingahan din ito ng ating kalooban. Iko-comfort niya ang bawat nagdadalamhati. Iko-comfort niya yung taong tumatangis. Kaya huwag kang magdalawang isip na lumapit sa Kanya. Yayakapin ka niya ng mahigpit at sasabihin niya sa iyo kung ano ang gusto niyang iparating sa iyo. Nasabi niya, anak, huwag mo nang isipin. Ang anak mo ay nandoon na sa piling ko at inaalin na siya ng mga anghel sa langit. Napakasarap nun. Napagamat nawala siya sa atin, at least alam natin kung saan ito nakarating, kung saan ito pumunta. Napakahalaga na malaman natin na ang ating mahal sa buhay, maramdaman natin ang kamay ng Panginoon ay humahaplos sa ating pong mga damdamin.